Good morning mga ka-Jack. Ito po ay mga common issues ng mga Honda City. So, mayroon siyang leak. At pagka ganito, pagka Honda ang inyong sasakyan, ito ay mga common issues ng mga Honda. So, anyway, ito ay nagli-leak siya. And then, nagulat na lang yung may-ari, no? Sobrang makalat na, tumatagas na, pumapatak-patak na. So, mag-ingat po tayo mga ka-Jack pagka ganitong bagay. Siyempre, pagka tumagas yung langis natin, pumapatak-patak, hindi natin napansin, lalo na pag malayo ang biyahe natin, malakas ang pressure niyan, mas malakas ang tulo, pag naubusan tayo ng langis, naku, siguradong, naku, kawawa tayo lalo. Mapapagastos tayo lalo pagka naubusan ng langis o talagang kaunti na lang langis. Kasi pagka kaunti na lang langis yung sasakyan natin, ang possibility niyan, kumatok yung ating makina dahil mag-iinit yan sa loob. So, hindi na lubricate yung mga piston natin, yung mga gumagalaw-galaw dyan sa loob. Hindi na lubricate na langis, mag-overheat yan. No? Mag-iinit yan at masisira at kakatok yung ating makina. So, anyway, yung mga main bearing natin, kailangan malangisan lahat yan. So, anyway, mabuti na lang, nakita natin agad upon checking na yung may-ari ay may tagas nga daw yung langis, common issues nila yan, yung mga VTEC solenoid nila, no? Makikita niyo yan doon sa may bandang harapan. Diyan kadalasan tumatagas. Bukod sa mga oil seal, valve cover gasket, meron pong VTEC solenoid gasket, sa may crankshaft, camshaft, yung mga oil seal. So, yan ang mga pagmumulan lang naman ng langis. At pagdating naman sa ilalim, yung mga langis na tumatagas na iba, pwede rin yung oil pan. Ano pa? Bukod sa oil pan, kung merong yung langis na tumatagas dito sa may natin, axle natin, velocity natin, dahil sa automatic naman yun, no? So anyway, okay sa gear oil. So anyway mga ka-Jack, panoorin nyo to para magkaroon po tayo ng idea kung saan tumatagas yung mga langis natin. At huwag natin pabayaan. Kung may tumatagas na tubig man o langis, coolant man o langis, ay huwag natin pabayaan. Ipacheck po natin sa mga kakilala natin mekaniko, para sa ganun iwas disgrasya ang sasakyan natin. Panoorin niyo po ito. Hi, good morning mga ka-Jack. Ito, merong tayong ginagawa na Honda City. So yung common issues ng mga Honda, no? Marami dyan yung mga issues talaga nila, pero ito combination ng Honda, ito yung tinatawag na VTEC solenoid gasket. So ito yan mga ka-Jack. So mapasin nyo, ang daming putik, no? Kaya ang daming langis yan, ibig sabihin mga ka-Jack. Galing dito sa VTEC solenoid gasket nito, na kung saan ay naglilik. Yun. Kaya medyo yun. Kita nyo hanggang baba. Kaya, so madali naman alisin nyo yan. May mga tornilyo lang naman na dapat alisin. Tapos sawihin nyo lang yung harness na yan. And then engine wash na rin natin ito mamaya. Ito yung binabanggit ko mga ka-Jack. Yeah. So ito yung VTEC solenoid, pero ang papalitan lang gasket. Makita nyo, flat na flat, lubog na siya. Supposedly, nakanganga yung rubber na yan. Halos dapang-dapa na yung rubber. So, common issue to ng mga Honda. So, papalitan natin rubber lang. Hindi natin kailangan palitan ng buong solenoid, VTEC solenoid, kasi may kamahalan din. Siyempre, rubber lang. So, magkano lang yung rubber na yan, no? Palitan na natin yan para sa ganun hindi na tumagas. Okay? So, gagawin natin dyan, mag-engine wash na lang tayo para malinis bago natin pagkasalpak nyan, linis tayo ng makina para matanggal yung mga dumi-dumi ulit. Yun. So, anyway mga ka-Jack, update kayo mamaya-maya. And then, ginawa na rin natin ng paraan yung rubber boot ng steering rack para sa ganun di madumihan yung ating steering rack. Okay? Tapos mag-PMS na rin tayo nito para sa ganun okay at goods na to. So ito, binaklas na natin mga ka-Jack. Ayan o. Ayan. Para na siyang bato, no? Tigas. So mapuputol na siya. Katagalan kasi talaga yan mga ka-Jack. Mainit ang langis, syempre titigas yan. So wear and tear ang pyesa. Ito, linisan na natin itong BBT solenoid. Pwedeng linisin nyo ng carb cleaner. Sprayan nyo lang.
Okay. So ito na mga kajak, ang bagong pyesa ng gasket. Kaya may kasama ng filter. So hindi nyo na kailangan ibalik yung filter na to. May kasama na siya. Okay. So ibalik na natin. So yan, kita nyo mga kajak ko. Nakanganga na ngayon yung gasket. Kita na, litaw na. Nakalubog na yan, pero litaw na. Unlike nung una, talagang pipi na, tapos matigas na. So anyway, okay na ito. Babalik na natin. Ayan, litaw na yung kanyang gasket. So pagka tinornil natin yan, magpa-platin yan, so magsisilt siya. So yun lang. Oh, linis. So, okay na mga kajak. So, yung tagas, napakawala na at napakalinis na. Yun. So, syempre, dinidetail ng kasama natin yan. Si Mark. Yan, ganyan siya mag-detail. Ang linis, oh. Yun. Kinuha siya. Linis. Yan, ang linis na mga kajak, oh. Wala nang tagas sa ilalim. Ang linis, oh. So, ayun mga kajak, review ko lang, common issues yan ng mga Honda, no? Meron silang yung kanilang VTEC solenoid doon, yung gasket ang kadalasan, no? Honda Accord, Honda City. So, yung ginawa natin ay nakita naman natin agad kung saan tumataga. So, common issue ng mga Honda yan, kaya alam na natin kung saan tumataga. So, after natin mapalitan, in-engine wash na rin natin para sa ganun super duper malinis talaga, at wala kang bahid na makita na langis, at least makikita mo kung saan tatagas uli, no? Pero anyway, yun lamang mga kajak yun. So yun, at least na-address natin agad yung issue na yun na nagtatagas yung langis, kasi malaking problema yan pagka nagbabawas yung langis natin tapos malakas na yung tagas. And then, di natin napapansin na baka maubusan tayo ng langis. So, wag natin pabayaan pagka may mga tumatagas na langis. No? Kasi, katulad ng dati, papatak-patak lang. So, actually, nabanggit ko na sa may-ari yan, pero hindi ba ng ganun kalakas naman. Pero, after nung ilang months, pagbalik niya, super lakas na. So, anyway mga kajak, yun lamang ang dapat nating gawin. Huwag naman masyado mag-alala, pero dapat maging maingat po tayo. Pagka may mga tumatagas sa tubig, langis, i-address na po natin agad yan para hindi lalong lumala ang sakit. Jacob Aldridge Auto Care, the shop that cares for your car. God bless.